Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nagsisimba sa kanilang tahanan via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Sabihin nyo nga po, Guadalupe. Ang imahen ng mahal na ina ng Guadalupe ay nagpapakita ng kanyang pagbubuntis kay Jesus o ang kanyang pagdadalang tao. Sabihin nyo nga, pagdadalang tao. Ito po ang kalagayan ni Maria sa narinig nating ebanghelyo ngayon. Si Maria, nagdadalang tao, kasabay ng kanyang pinsang si Elizabeth. Yes, si Elizabeth din ay nagdadalang tao. Pero sa dalawa, sino ang mas nahihirapan? Si Elizabeth. No? Kasi mas bata-bata naman si Maria. Although pareho sila nagdadalang tao, bakit si Elizabeth ang mas nahihirapan? Mas matanda. Lola na eh. No? Lola na, nabuntis pa. No? Kwento ng pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth na noon ay nagdadalang tao. Si Maria, kahit na may sariling pinagdadaanan at mahirap din ang kalagayan, hindi ito naging hadlang para bisitahin ang kanyang pinsang si Elizabeth. Hindi naging hadlang para hindi niya tulungan ang kanyang pinsang nagdadalang tao. Ilan sa atin yung kayang tumulong kahit may pinagdadaanan? Ilan ang kayang maglingkod kahit nahihirapan? Ilan ang makakaisip dumalaw sa kapamilya para tumulong? Si Maria, nagawa ang lahat ng iyon. Tumulong kahit may pinagdadaanan. Maglingkod kahit nahihirapan. Ang hirap maglingkod kapag ikaw mismo nahihirapan, no? Yung ang hirap-hirap bumangon, no? Nararanasan ko 'yon, no? Yung ang aga-aga ng misa natin, no? Ang hirap bumangon, ang hirap maglingkod. Pero si Maria, kahit nahihirapan,
nakapaglingkod. Naisip, dumalaw sa kapamilya para tumulong. No? Nadadalaw pa ba kayo, mga nanay? Nadadalaw pa ba? Tayo ba? Naiisip pa nating dumalaw sa kapamilya? Si Maria, kahit na nagdadalang tao, tumulong at naglingkod kay Elizabeth. Ngunit, hindi lang nagdadalang tao itong si Maria, sapagkat hindi lang tao ang kanyang nasa sinapupunan. Sinong nasa sinapupunan? Si Jesus. Ano si Jesus? Diyos. Hindi lang tao si Jesus. Diyos at tao. Kaya masasabi nating hindi lang nagdadalang tao si Maria, kundi nagdadalang Diyos. Nagdadalang Diyos. At marahil ito ang dahilan kaya nakuha ni Mariang tumulong kahit nahihirapan. Dahil siya ay nagdadalang Diyos. Kaya naman, ang kanyang pagdalaw ay nagdulot ng kagalakan. Ang pagdalaw ni Maria nagdulot ng kagalakan. Nang bisitahin at batiin niya si Elizabeth, naggagalaw ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Naggagalaw sa galak. Ganun pala yun, no? Kapag ang isang tao ay dala ang Diyos sa buhay, lahat ng gagawin magdudulot ng kagalakan. Kapag ang Diyos o kapag ang tao dala ang Diyos sa buhay, lahat ng gagawin magdudulot ng kagalakan. Kung bakit nakakapagpatawad ang isang tao ay dahil dala ang Diyos na makapagpatawad. Dala ang Diyos na mapagpatawad. Kung bakit ang tao kayang tumulong ay dahil dala ang Diyos na mapagbigay. Kung bakit ang tao kayang magmahal ay dahil dala ang Diyos na mapagmahal. Ganun lang naman yun eh. What you have is what you can give. Kung anong mayroon ka, yun din ang kaya mong ibigay. Kaya kung gusto mong magbigay ng Diyos sa kapwa, dalhin mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya hirap kang magpatawad ay dahil hindi mo dala ang Diyos na mapagpatawad. Kaya hirap kang tumulong kasi hindi mo dala ang Diyos na mapagbigay. Kaya hirap kang magmahal kasi hindi mo dala ang Diyos na mapagmahal. Hayaan mong pumasok sa iyo ang Diyos para yan din ang dala-dala mo sa buhay. Kaya magandang suriin yung ating mga sarili kung ano ang naidudulot natin sa tao. Doon mo makikita kung ano ang dala mo. Ano bang dulot mo? Kagalakan o kalungkutan? Yung kapag dadating ka na, anong dulot mo? Natutuwa ba ang tao o nalulungkot? Anong dala mo? Kaginhawahan o kahirapan? Maraming ganyan. Yung mga taong pabigat, yung parating pa lang, naku, alam mo, mangungutang. Di ba? May ganyan eh. Yung parating pa lang, alam mo, naku, kaguluhan ang dala nito. Ito, pag nandito talaga, nandyan ang gulo. May ganyang mga tao. Anong dala mo? Kabutihan o kasamaan? Kaya magandang suriin. Magandang tignan ng ating sarili. Ano ang dulot ko sa tao? Tanong-tanongin niyo yung mga kaibigan niyo, masaya ba sila pag dumadating ka? O naghihirap sila pag andyan ka? Doon mo makikita kung dala mo ang Diyos. Huwag mo lang dalin ang sarili mo. Huwag ka lang magdalang tao. Magdalang Diyos. Dahil kapag dala ang Diyos, kagalakan ang dulot sa tao. Mga kapatid, si Maria, hindi lang nagdalang tao, kundi siya ay nagdalang Diyos. Kaya't siya ay nagdulot ng kabutihan. Kahit na siya ay may pinagdadaanan.
Amen. Amen.